に対して、対して皆さんyan ha. 対して。Yan. 対して. So yun yung pattern natin for number 25 minasang. So yung sa 対して natin, may tatlong gamit tayong pag na i-discuss ngayon dyan. Okay? So usually yung conjugation, ito lang. Noun ni 対して, then noun ni 対する noun. So yung noun ni 対して, pag i-modify natin ang isang noun, syempre, 対する gagamitin natin minasang. Pero pag verb or sentence yung susunod dyan, 対して ang gagamitin natin. Okay, mashita ka minasang? Or any sentence sa dito ha. Okay. So yung first na gamit minasang ng 対して. So ang pinaka-translation yan pag sa unang gamit, towards, against, or regarding. Towards sa noun na to. Okay? Against sa noun na to, regarding sa noun na to. Ibig sabihin yan. Okay? Ito minasang yung mga meaning yan. When you talk about direct actions toward another person or certain attitudes. Ito pa, to have some feelings. So, ang isang ko dyan minasang feelings. Ito yung isang keyword dyan, mga feelings. Or one's attitude towards or against someone or something. So, gusto nyo express yung mga nararamdaman nyo, attitude nyo, sabi or feelings nyo sa isang bagay or sa isang tao, minasang, gagamitin nyo yan. Ay, Jebe? So, i-discuss natin yung pagkakaiba nila mga minasang. And to do some actions, something, towards or against, on, or to something or someone. Dito na minasang, normal nating nagagawa to dati. Diba may mga certain actions tayo na may receiver tayo, di ba? For example, yung mga agyamas, di ba may makaka-receive doon? Or mas tayo minasang. So dito, any action na gagawin natin, then gusto natin i-emphasize yung receiver natin na makaka-receive nun, gagawin natin yung pattern na ni taishite minasang. Okay? Dumayon tayo dito. Can also be used when you respond or refute an opinion, problem, request, or demand minasang. So, pag may, yun nga, mag-respond ka sa mga problem na yan, for example, kuno monday, di ba? Monday, pattern natin, itaishite, then kung anong gagawin mo dun. Okay? Para may sa kami minasang. Mga example, tingnan natin mamaya. So, dito. So, actually, kahit hindi nyo gamitin sa ni taishite minasang, magagamit pa rin naman natin to. Yung, for example, ito. Haven't you been a little cold towards him lately? So, Saikin, Choto, Karenit, sumitain janai. Sumitain des. Sumitain janai yung pattern to minasang nano ha. Na, di ka ba masyadong, di ka ba, parang, di ka ba cold? Ano ba yung sumitay sa minasang? Cold, di ba? Pag sabing cold sa feelings, nanlalamig. Hindi ka ba nanlalamig konti sa kanya, kay boyfriend niya. Okay? Para mas kami nasang sumetay. Pag sabing sumetay sa feelings minasang or attitude ha, nanlalamig or cold, syempre alam mo yung cold na trato sa isang tao, di ba? Para mas kami nasang. So dito, wala tayong sumetay, di ba? Feelings yan towards kay Kare. So dito, kahit walang ni ties 10 minasang, pwede naman. Okay? Walang problema. So ang meaning pa rin is, ang meaning pa rin yan, towards dito sa kay Kare, cold pa rin yung pakikitungo niya recently. Pero pag nilagyan natin ng nitaishite minasang, so same meaning lang. Ang pagkakaiba lang nila dito, mas mafo-focus, okay? Mas mafo-focus o mabibigyan mo ng, mas ma-express mo na yung receiver nung feelings mo na minasang, okay? For example, ito, mean the same, but when you focus on one or what your action, attitude, feelings are directed to use taishite minasang. Okay, mashita ka? Ito ba yung pagkakaiba niya dito, minasang? Same meaning, kahit nilagyan natin ng taishite dito, una diyang meaning pa rin, minasang. Dito, mas na-focus yung, since feelings pinag-usapan, yung feelings mo towards sa kanya, minasang. Okay, mashita ka, minasang? Okay? So, bala yung lalagyan nyo or hindi, walang problema yan. Pero pag nalagyan yung taishite na yan, towards lang yan.
towards kay kare. Yung feeling, yung pagiging cold niya towards kay kare na yan, minasang. Okay? Wakamashita ka, minasang. Dito. Minasang, do desu ka? Yung wala, yung merong tashite at yung wala. Nakita niyo may pagkakaiba nila? Minasang. Okay? Sabi nga ito, pag gusto mo i-focus yung receiver mo, yung feelings yan or action yan, lagyan mo ng ni tashite. Okay? So, dito minasang, for example, dito. Nakita ba yung natin? Yan muna. Si Ukasang, tapos si Hanasang. Wakamashita ka, minasang. So, dito, more on feelings muna tayo dito. Si Ukasang, paano natin sabihin minasang na na si Ukasang, stricto siya towards kay Hanasang. Okay? So, dalawa kasi yung anak niyan eh. Si Hanasang, tapos si Imoto. Si Hanasang may Imoto. Pero, yung pakikitungo niya minsan, pakikitungo niya sa dalawa, magkaiba. Okay? Towards sa kanilang dalawa. So, feelings pinag-usapan natin dito. So, first kay Hanasang Miyasang. So, si Ukasang, stricto siya kay Hanasang. Paano sabihin yun? Pwede sabihin, Hanasang. Kahit huwag natin ilagay ng Ukasang. Basta yan. Hanasang ni Hanasang ni kibishi. Taishite. Ay, Ilagay yung Taishite natin. So, taishite. towards, diba? Ay, Towards kay taishite. Hanasang, ibig sabihin yan. And then, Taishite. Kibishi desu. Taishite. Diretso na minasang. Kibishi desu. Okay? So, pwedeng lagyan ng Ukasang ga. Ukasang wa. Someone else mother naman yan, di ba? Ukasang wa. Hanasang ni taishite. Kibishi desu. Ibig sabihin, kahit tanggalin natin to minasang, Hanasang ni kibishi desu, ang ibig sabihin pa niyan, isa. Gets ba yung parang example ko kanina minasang? So, yung scenario natin dito, si Ukasang, so yung feelings na pinapagitan niya kay Hanasang minasang towards kay Hanasang is sobrang stricto. So, pag simpleng lang minasang, pwede sabihin na Ukasang wa Hanasang ni kibishi desu. Si Ukasang ay stricto kay Hanasang, ibig sabihin yan. Pero kung sabi nga natin kanina, kung mas gusto natin i-emphasize, okay, yung receiver ng feelings sa minasang na si Hanasang, so, Hanasang ni taishite kibishi desu. Okay? So, ganun pa rin ang meaning niya minasang, ang translation niya. Si nanay ay Ukasang ay stricto towards kay Hanasang. Wakamashita ka, minasang. So, dochi de mo daijoubu. Okay? Ito. Pero pag narinig yung taishite kasi ni minasang, Hanasang ni taishite, kibishi, about mga feelings na mga vocab sa minasang, towards yan. Okay? Wakamashita ka, minasang. So, paano natin gagawing noun to? Yung tayo, ano ba yung kibishi? So, ano ba yung pinapakita ni Ukasang dito kay ano? So, yung attitude niya, di ba? Yung attitude niya sa kanyang anak is stricto. So, ano ba yung attitude sa Nihongo minasang? Minasang, attitude Nihongo. Taisuru na, di ba? Taisuru. So, ni taishite, taisuru. So, ang attitude sa namin is taido. Ano is taido? Taido. Minasang, attitude. I desu ka? Sensei. So, taido. So, ganyan gamitin eto, yung noun ni taisuru noun natin, ha? Wakamashita ka, minasang. Taido wa kibishi desu. Ganyan lang yung magiging pattern na natin pag ginawa natin ang noun. Okay? Kibishi. Kibishi desu. Okay? Lagyan natin. Ukasang ga. May ukasang ga din. Ukasang ga. Hanasang ni taisuru taido. So, yung sabi ko nga kanina, yung taisuru yan, i-modify natin yung noun. Okay? So, ano ba yung noun natin dito? Yung taido. Taido wa kibishi desu. Yung attitude niya ay stricto. So, anong klaseng taido, para sa yung taido na yan? Taido
towards kay Hana-san. Ang pinag-usapan natin, minasan. Okay? So, hindi lang yung Taido ni Ukasang na kibishi siya. Okay? Pag tinanggal natin si Hana-san dyan, tas ito, ang attitude ni Ukasang ay stricto. Para kanino? Lagyan din ng Hana-san ni or Hana-san ni taisuru. Okay? Taido wa kibishi desu. So, ganyan minasan. So, pwede to, pwede yan. Walang problema. Okay, mas ka minasan. Diyan, dito. So, dito naman, may younger sister si Hana-san. Pero si Ukasang mabait kay Imoto. So, Ukasang wa, sabihin niyan, si Ukasang is mabait towards sa kanyang Imoto. Okay? Ukasang wa, Imoto. Yasashi desu. sino yung receiver nung yung niya? Imoto Ni. pattern natin. Yasashi desu. Yasashi desu. Ni taishite. Yan. Towards kay Imoto, mabait siya. So, ba't wala yung red? Yasashi. Yasashi desu. Wamashita ka minasan. Yasashi desu. So, pwede natin pagsamahin yung dalawa. Okasang wa Hana-san ni taishite kibishi desu ga. Okay? Kibishi desu ka. Imoto ni taishite wa yasashi desu. Okay? Wamashita ka minasan. Si Ukasang strict siya towards kay Hana-san, pero mabait siya towards kay Imoto. Ang ibig sabihin nun. Okay, mas ka minasan. So, yung taishite natin dito, so, yun lang, towards yan. Towards sa isang tao. Okay? Okay, mas ka minasan. So, mga feelings pa lang yung pinag-usapan natin dito, ha? So, kahit dito din. For example, dito. Kunwari, si Sensei. Ganoon din, si Sensei, mabait sa mga gumagawa ng assignment. Na estudyante niya. Sabihin yung estudyante gumagawa ng assignment niya sa Seito. Kudayo. O. Gumagawa. Yateru. Yateru. So, yateru, shiteru. Seito. Okay, estudyante niya, di ba? Seito. Ni taishite. Yasashi desu. Yasashi desu. Yasashi desu. Wakamashita ka minasan. So, o pwede yung sabihin niya na yatte na yung mga hindi gumagawa. Marig. Si Sensei, yatte inai. Seito ni taishite kibishi desu. Mga ganyan minasan. Okay? Kibishi desu. Yan. Daijoubu desu ka minasan. So, nakikita niyo yung mga after ni taishite, mga feelings pa lang, di ba? Mga adjective, mga ganun pa lang minasan. Ilas ka. So, pwede nating gawing receiver ng action to. Etong, for example, tong shukudai o yateru seito ni taishite. So, kasi ang meaning nitong minasan, tong shukudai o yateru seito ni taishite, yung mga estudyante, towards sa mga, minsan, anong meaning ng pag ito lang muna? Towards sa estudyanteng gumagawa ng assignment. Kumbaga ito yung pinaka-focus natin, diba? Receiver nung kung anong feelings na nararamdaman nung tao or attitude niya sa isang tao. Dito naman, pwedeng yung receiver ng action, di ba? Sabi kanina. So dito, si Sensei, lalagyan natin ng action. For example, magbibigay ng presento.
magbibigay ng porsyento, sensei magbibigay ng porsyento towards sa mga estudyanteng gumagawa ng assignment. Porsyento, o. Porsyento, ageru. Dito minasang, action na yung ino natin dito, di ba? Porsyento, ageru. Give present. Tama. Magbibigay ng regalo. Magbibigay ng regalo sa estudyanteng gumagawa ng assignment. Kung di ba yung agemas natin, person yun, minasang, di ba? Nakagets ba? Kahit tanggalin niyo yung taishite dyan, ganun pa rin naman. Sa ito ni porsyento, ageru. Dito nga lang, sabi nga kanina, mas may bigyan nyo ng focus yung receiver ng action nyo. Dito kanina, mabigyan ng focus yung para kanino yung feelings or attitude na sinabi natin dito. Okay? Pakimashita kami nasang. For example, parang sabihin na si Sensei laging galit sa mga taong hindi, sa mga estudyante niyang hindi gumagawa ng assignment. So, yatte, inay, seito ni taishite. Ano yung laging galit? Itsa mo? Ano yung galit minasang? Okoru. Okote. Puro, di ba? Ayan, okote, ire. Okay? So, laging nagalit si Sensei towards sa mga estudyante niyang hindi gumagawa ng assignment. So, kahit tanggalin yung taishite, sabi ko nga dyan, parehas minasang. Okay? Itas ka. Daijoubu minasang. Towards sa mga estudyante niya. Ganyan. Next example, minasang. Ito. So, naging example, nag-offer ng upuan. So, ibig sabihin, ano ba yung ginawa dito? For example lang, towards sa mga, otoshiyori, di ba? Otoshiyori ni. Otoshiyori ni taishite. Okay? Patay natin. Taishite. Taishite, towards sa mga tanda, baka sabihin na, kailangan natin, kailangan natin maging mabait sa kanila siguro. Paano maging mabait sa kanila, minasang? Ano yung maging mabait? Gawin din naman yung shinsetsu. Yasanshiku. Ay, di. Yasashiku. Yasashiku narimasu. Narimasu. Ba't narimas? Become yun. Shimasu. Siyempre, gagawin nyo, di ba? Dapat, kailangan Shimasu. natin maging mabait sa kanila. So, gagawin natin yun. Okay? Yasashiku shite. Yasashiku. Shinakireba. Shinakireba Shinaito. narimasen. Imasen. Mga ganyan. Sa imasdo natin. Yasashiku suru beki. Mga ganyan. Tapos shinaito. Sinakutya. Mga ganyan minasang. Okay? Ikimasen. Okay, may kami minasang. Ay, ba? Eto. So, towards sa mga matanda, so, kailangan natin maging mabait sa kanila. Ibig sabihin nito. So, ang action natin, minasang, maging mabait. Kailangan maging mabait. Sino yung receiver natin? Sino yung focus na, minasang, yung focus natin? Yung mga, sa mga matatanda. Okay? Para mas kami minasang, taishite. Sa pag narinig taishite yan, person ni taishite, towards, tumaganyan, towards. Then, siya yung receiver nung action na ginawa dyan or yung feelings or attitude na or attitude nyo, minasang. Okay? Then dito, irashaimase, arigatou gozaimashita. So, customer tapos yung mga 10 in minasang. So, paano sabihin dito na minasang, di ba gumawa sila mga keigo, ano yung keigo? Respectful words, di ba? So, yung keigo natin, so keigo, yung kenjogo natin, mga ganyan, teinego. So, keigo ang tawag doon. So, kailangan natin gumamit ng keigo. Keigo o tsukaimasu. So, kailangan natin gumamit ng respectful words sa mga Okuyako-sama. Okuyako-sang minasang. So, okuyako-sama, Then, pattern natin, para mas ma-focus na sila yung receiver nung natin. Okuyako-sama, Okuyako-sama ni Ni te. taishite. taishite.
taishite ha, taishite. Keigo, Keigo. keigo, So, keigo o tsukaimashou. Tsukaimasu. Skaimasu. 使わ Skaimasu. なければなりません。 Skaimasu. Mga ganyan, minasan. Okay? Daijoubu? Or kaya, teinei na kotoba. Ayan, teinei go o teinei na kotoba o tsukaimasu. Wakimashita ka, minasan? Taishite, towards sa mga customer. Daijoubu, minasan? For example, dito, si boss, ano, sa company tayo, company. Si Shacho, magbibigay ng bonus sa mga nagagambatte. Ang gambatte ero na empleyado niya. Okay? For example, Shain, di ba? Shain ang tawag na Shain, Shokuin. Tapos, hindi naman siya magbibigay hindi naman siya magbibigay ng bonus sa mga, siyempre, taong hindi nagagambatte. Parang sabi mo isang, Shacho wa, Sacho wa Sacho wa gambatte. gambatte ero hito. ito mga isang bonus na itong nakakat na bonus, ibig sabihin niya bibigyan. Hindi Shacho bibigyan. wa, ano yung gambatte na eh. Gambatte nai hito. Gambatte nai hito. Or pwedeng, yung hito natin, pwedeng lagyan natin ng shain, shokuin, mga ganun na. Shain. Okay, hito na lang muna. Shacho wa gambatte nai hito ni, pattern natin, Taishite. words. Pag negative kasi, doon na magiging to against ang magiging meaning niya, miyasang, okay? Against sa mga taong hindi naggambatte. So, Bonus. 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 O, Again. agemasen. Okay? Yan, minasan. Dito, Shacho hindi magbibigay ng bonus sa mga taong hindi naggagambatter. So, receiver nung magiging focus niya yung mga taong hindi naggagambatter, minasan. Okay? Kasi nga, ito yung hito dito yung magiging receiver dapat ng action niya. Wakimashita ka, minasan. So, di ba, towards. So, magiging against na yan, minasan, ang meaning niya. Pag, siyempre, negative yung meaning, di ba? Against sa mga taong hindi naggagambatter. Wakimashita ka, minasan. And dito naman, magbibigay siya ng, ito, picture na to. Bibigay naman siya ng bonus sa mga taong nagagambatter. Copy na lang natin yan para mabilis. So, Gambatte palitan ero natin yung dito. Gambatte. hito ni taishite. Ito ni taishite. Bonasu ga. Bonasu o Abonasu o agemasu. agemasu. Nagets ba minasan dito? Hai. So, ito, mga action, di ba? Mas ating i-focus or mas emphasize yung receiver ng action natin. Ni taishite ang gagamitin natin. Okay? Instead of nilang. Kaya ba minasan? Taishite. So, sabi din kanina, minasan, nalala nyo kanina na usually ginagamit din yan pang-refute sa mga problems, mga pang-solve ng problems, mga ganyan. Mga opinion nila, mga ganyan, minasan. Ito yung meaning kanina. Sobrahan. Use when you respond or refute to an opinion. Respond to a problem. Respond to a request, demand. Or mas sa minasan. Then usually, kasi since mga opinion, mga minasan, lagyan din tash, kumbaga naging topic na yun kasi. Okay? Or mas sa minasan. For example, problem, si Giselle-sang, may problem, nag-ask ng ganyan-ganyan. So, no monday ni taishite wa. So, ginawa nating topic yun. Monday ni taishite wa. Kung ano yung magiging respond ko dun. Di ba? Nai ga ides. Mga ganun. Kunwari, nagbigay ako ng advice sa'yo. Mga ganun. Okay? So, dito, for example, ito, nag-ano sila ng an. Ano yung an kanina, Minasan? Ano yung an kanina? Ano yung an kanina, Minasan? An. Minasan, ano yung an kanina sa kanji? Si Hana-sang to. An. Alam mo tayo yung an?
Proposal? Mga Proposal, proposal. suggestion, okay? Minasan, no. Kunwari, si Hana-sang may propose, okay? Kunwari, magkakasama sila. Si Hana-sang nag-propose, ganito, ganyan, ganyan. Kaso, ito, di ba, pang-refute niya dun sa hindi ako dyan. Hindi ako nag-agree dun sa propose niya or hindi ko ina-accept yung proposal niya. So, paano sabihin yun? Di ba? Hana-sang, no. An. So, ito yung, ano ba yung ginawa niya dito? Parang ni-reject niya, di ba? Di siya nag-disagree. Okay? Ano yung, saan siya nag-disagree sa proposal ni An Minasang? So, yan yung lalagyan natin ng, so, dito, hindi na tao mismo yung receiver natin, di ba? Yung proposal, sa proposal na mismo Minasang. Okay? Doon tayo nakafocus. Okay, mashita ka? Proposal ni Hanasang. Okay, mashita ka Minasang? So, ni taishite, mali-mali na po type ko. Ni taishite, ano ba yung Minasang? Hindi mo i-approve. Mito may mas, di ba? Mitomeru, di ba? Mitomimasen. Yan. Mitomimasen, yung kanji natin. Or kaya, pwede yung sabihin niya na yung I don't agree, sangsay kasi minasang. Sa, sangsay dekimasen. Sangsay dekimasen. Hindi ako nag-agree. Ibig sabihin niya minasang. Inas ka? Minasang, tayo ba? Hindi ako nag-agree, hindi ako minasang. Okay? Or kaya, di mo na-admit or di mo na-approve. Or mas ka minasang. So, ang action dito ito si Tanaka-san, ang ginawa niya, hindi ako approve dyan, hindi ako nag-agree dyan. Saan sa hindi nag-agree minasang? Sa proposal. Proposal ni Hanasang. Or pwede rin, for example, opinion. Ano yung opinion? Iken. Okay, for example, oppose ka or di mo tanggap yung opinion niya. Yan. Iken minasang. Pwede rin. So, Hanasang no iken ni taishite, mitomimasen. Sansai dekimasen. Or mas ka minasang. Towards or against sa kanyang Ito minasang. Kunwari, anong ginagawa dito minasang? Nag-prepare ng mga gamit, di ba? Yung mga emergency kit, tama? For example, gamitin natin yung noun, ni tayo sa noun natin minasang. So, Junbi. Junbi, paano ba sabihin niya na preparation towards yung para dun sa lindol minasang. Pwede rin gamitin yan eh. Junbi ni, Junbi tuloy. Jishin. Or kaya, i-general natin, ano yung general na disaster minasang? Sai-gai. Okay? Kumbaga, hindi lang Jishin, lahat na. Okay? Tsunami, lahat na ng mga disaster yan. Or mas tama minasang? Hai. Sai-gai ni, kung taishite, kailangan mag-prepare, di ba? Towards dun sa taishite, junbi. Kereba. Narimasu. Inakereba. Narimasen. Narimasu. Okay? Kumbaga, yung ibig sabihin naman nito, minasang, ito ang problem natin, yung saigay, tama? Diba yung last na meaning kanina? Alala niyo, minasang? So, ang pang-respond natin, anong gagawin natin para sa saigay na to? Para sa disaster na to? Anong gagawin nyo? Mag-prepare. Baka mas na kami minasang? Isang tayo, diba? Towards sa disaster na yan. So, ang gagawin ko, kailangan ko mag-prepare, minasang. Idas ka, minasang. So, yung pinaka-last na meaning niya yun, ha? Isang meaning niya.
pang-refute sa mga problems, mga ganyan. For example, tong kusuri minasan, kusuri. Ano ba yung mga uncurable na ano minasan na sakit? May gamot na ba ang corona na ano, yung COVID? Wala pa sa For example, sabihin natin na-discover na yung ano, yung gamot para towards dun sa ano, or against sa COVID. Parang ito naman minsan kailangan mag-prepare against sa disasters. Ito naman COVID, 'di ba? COVID ni 対して COVID に対して薬を Hakken. 対して薬を発見された. Siyempre, huwag din mag-hakken shimashita kasi hindi naman tayo ano nun. Okay, hakken sareta. Kung pwede nating minasan, hakken sareta, yung pattern na nakaraan, name niyot, person niyotte, COVID に対して薬を発見された. Or, since, mga dito minsan, pwedeng tayo sir. So, ano ibig sabihin yan? Yan. 対する薬. 皆さん、COVID に対する薬. Ba't naman yung kusuri? Ba't na sobrang? Yan. 対するkusuri. So, ibig sabihin, yung gamot against sa COVID. Ang ibig sabihin ng Taisero dito. Ito na yung pinaka-against natin minasang na meaning ng Taisero. Para may sa kami minasang. Hakken sareta. So, discover na yung gamot against sa COVID. Baka may sa kami minasang. Kung yung kanina, ang isipin natin towards. Okay, yung attitude, yung feelings towards sa tao, yung ganun, action. Dito naman, action against sa noun. Okay? So dito, ang action natin against sa noun na to, nag-prepare against sa disaster. Ito naman, discover yung gamot against sa COVID. Okay, may sa kami nasang. For example, ano yung parang sabihin na kailangan natin mag-usap-usap against sa problem na to. Kono mondai. Ni taishite. Ano yung mag-usap-usap minasang? Pag-usapan. Siyempre, hanashimasu, mag-usap lang yun. Ano yung pag-usapan? Discuss. Hanashi aimasu ang babati minasang, okay? Hanashi aimasu minasang, hindi hanashimasu lang. Hanashi aimasu. So, to discuss ang hanashi aimasu. Okay? Hanashi aimashou. Ayan, mga ganyan. Okay? Kono mondai ni taishite, hanashi aimashou. Let's discuss about or regarding, regarding sa problem na to. Against or regarding, pwede rin yan minasang. Okay, mas ka? Words regarding, against. Minasang tayo, diba? Dito, sa isang itaishite natin. So, balikan nyo lang yung meaning sa taas kanina, ha? Pag yung mga problems na ganyan, yan, parang regarding or against yan ang pinaka-meaning niya. And yet, syempre, kung ano yung follow the sentence yan, kung ano yung gagawin yung solution para sa problem na to. Okay, mas sa kami, asang. So, hindi lang ng Sensei, problem pwede rin po ba kanina. dyan Yung, sodan? sodan shimasho, walang problema. Okay? Dalawa kasi yung sodan natin, depende sa particle. Pag person to, sodan shimas, yun yung magdi-discuss kayo. Pag person ni, sodan shimas, yun yung consult ka lang. From one person to ano lang. Okay? Para mas kami asang. For example, sensei ni sodan shimasu. Ikaw lang ang magko-consult kay sensei. May pag sabing
sensei to, sodan shimasu. Ibig sabihin, kumbaga, both kayong magko-consult sa isa't isa, minasan, okay? Hindi lang yung isa ang mag-ano doon. Idas ka. Hanashi aimasu, ganun lang din. Discuss. Pag-usapan. Pero mas magamit tong pagsabing discuss tong hanashi aimasu, minasan. Hanashi aimasu. Aimasho. So, for example din, may gusto kayo. Di ba sabi kanina, mga request, mga demand, ganyan, di ba? So, ano ba yung kibo? Minasang no kibo. Yung gusto nyo, di ba? Yung Request. request nyo, ganyan, gusto. Ayan, minasang no kibo. Nitai shite. Kibo nitai shite. For example, nag-request kayo na mag-iasumi ako 1 month. For example, ang magiging respond ko dyan sa kibo nyo na yan, yung Kibokyu na nga lang. Ano ba yung Kibokyu? Nasaan ba yung Kibokyu? Yung Yasumi? Pag sabing Kibokyu, minasang yun yung kayo mismo ang mamimili ng Yasumi nyo. Radya ba? Meron kaming ganyan, sensei. Meron, di ba? Sabi Dalawang kasi araw. 3 Hi. days 2 days namin, lang 3 sa days. amin. 3 days. Yan. Kibokyu, for example, nagkibo kayo. Eto, boss, magkikibo ako ng ganyan. Then, syempre, mag-respond ngayon yung boss mo, di ba? Yeah. Kizel-san, okay, Mael-san no kibo ni shite. Kibokyu ni shite. Hindi ko ma-approve. Bibigyan ng permission. Ano yung permission, minasang? Yokai. Permission na ano? Yung pang permission na ano? Kyoka. Hyokai. Sorry, hyoka, minasang, ha? Kyoka. Hyoka dekimasen. Okay? Hyoka dekimasen. Dekimasen. Paramesta ka, minasang. Hyoka dekimasen. So, yun yung maging, maging respond ko. Okay? Basta isipin nyo lang pag mag-respond kayo sa isang bagay o may gagawin kayo para sa isang mga problems, mga ganyan. Okay, ni tayo yung gagamitin yung miyasang, ha? Idas ka. Kung para saan yan gagawin nyo. So, hindi mo laging negative. For example, di ba? Mayroon tayong sayo na, sila, uuwi na next month sa Pinas. Di ba? Then, tawag dito. Mag-ano tayo ng party sa nila, sayonara party. Di ba? Mga ganun. Naini tayo shite, sayonara party o kunaimasho, mga ganun. Paramasta kami nasang. Minsan, idas ka sa tayo suru natin. So, review nyo lang minsan nga yung pinaka-meaning niya dito kasi malawak yung scope ng Taisro natin dito. Sabi nga natin kanina dito sa ito, mga have some feelings for one attitudes towards or against sa isang tao. Okay? Or kaya ito, mayroon kayong action na gagawin against or towards sa isang tao, bagay pa din. Then yung kanina, can also be used and respond or refute an opinion or sa mga problems, mga request or demand nila. Okay? Mokotowarimashita, na ganyan. For example, Kazal-san no kibokyu ni taishite okotowarimashita, mga ganun. Otowarimasu. Refuse ako, ganun. Orimashita ka, minasan. Pag Monday naman, usually, hanashaimasho, mga ganyan. Pag opinion, ansay dekimasen, mitomimasen, mga ganyan. So, in contrast to, tong taste natin dito, minasang, alam yung pattern natin na sa contrast natin, yung ga, tapos yung kedo. Okay? So, yung taste natin dito, so mas formal lang sa kanila.
So, hindi to masyadong nagamit sa sabi ko kanina, sa conversation. Mostly, sa mga formal speech, formal writing, mga formal occasions, minasang. Wakamashita ka? So, dito, nakita yung pattern natin dito. So, no ni taishite. So, plain form. So, ba yung mga verb plain form natin? Dictionary form, nai form, ta form. Okay? No ni taishite yan. So, usually dito, minasang, hindi lang basta verb lang. Kung yung verb natin, minasang, kumbaga, imagine nyo na lang na yung buong sentence, okay, sentence, ng dulo niya ay, okay, ang dulo niya ay, mga verb minasang, tapos plain form. Okay? So, no ni taishite. Same lang din dito minasang kung mga buong sentence, then adjective plain form, no ni taishite. Nandiyan ba minasang? Pag verb, tapos i-adjective, no ang nilagay lang natin minasang nga. No ni taishite. Okay? May no na tayo dito na dagdag. Then pagdating sa na-adjective and noun minasang, na no ni taishite ang ilalagay. Okay? Pati dito. Na no ni taishite minasang. Yes ka? Noun na no ni taishite. Dito minasang they are, so mas formal pa ulit. They are, so des lang din yan sa na-adjective minasang ha. Pag sinabing kirei they are, kirei da, kirei they are, kirei des, unadi lang yung minasang, okay? Mas formal lang yan. They are no ni taishite. They are no ni taishite. Okay? Or nano ni taishite minasang. Yes ka? So, di ba yung anong pagkakaiba nila ni noun lang na ni taishite lang siya? So, meron din tayong cases na ganito lang minasang. Noun ni taishite lang. So, kung walang sentence minasang, kung walang sentence dito, noun lang talaga ilalagay yun. Noun ni taishite lang ilalagay nyo. Pero pag for example, kompleto yung natin na yung hindi lang basang noun, lalagyan natin ng noun ni taishite minasang. Pero dito, more on, itong gagamitin natin. Itong apat na to minasang. Okay? Wakamashita ka? So, yung rainbow na tayo. Example. So, dito minasang, si Hana-sang, si Sakura-sang. So, si Hana-sang, active. Okay? So, ang Nihongo yan ng active minasang, kapatsu. Kapatsu. So, kapatsu na hito. Okay? So, Hana-sang wa kapatsu desu. Okay? Si Hana-sang ay active. Then, si Sakura-sang, kabaliktaran ng kapatsu minasang, otonashi. Pag sa otonashi, quiet lang, behave, mga ibig sabihin ng otonashi minasang. Wakimashita ka? Sakura-san wa otonashi desu. So, since contrast lang dalawa, di ba? Tama. So, pag yung dati, pag sa N5, pwedeng sabihin lang na Hana-san wa kapatsu desu ga, Sakura-san wa otonashi desu. Kasi nga active then quiet minasang. Na-gets ba dito? Minasang ga ang ginamit natin. Or pwede rin kapatsu kedo, di ba? Kapatsu da kedo, Sakura-san wa otonashi desu. So, pwede. Pero pag mas formal minasang, gamit yung pattern natin ngayon, kapatsu, papalitan na yung ga. Kapatsu. So, ang kapatsu is na-adjective minasang. Okay? Kapatsu. Nanon. So, anong pattern natin sa Na, Nanon. Nanon. taishite. So, nano ni taishite. Nano ni taishite. Yan. Ito na yun, ha. Sakura-san wa otonashi desu. Sabi ko nga sa inyo, minasang same lang ang meaning nito. Mas formal lang yan. Kaya sabi ko kanina, itong gamit dito ng taishite ngayon, sa mga formal na conversation occasions lang maririnig yan o mababasa. Okay, mashita ka? Or yung isa kanina, pati yung isa minasa ka, nagagamit kanina yung yung de are. So, kapatsu de aru no ni taishite minasang.
である。であるpala. であるのに対して。のに対して. So, yan. So, pareha sila minasang ha? Okayamashita ka? Ba't lumit na? So, yan. Pag kappatsu na no ni taishite, kappatsu de aru no ni taishite, same lang minasang ha? Contrast pa rin yan. Okayamashita ka minasang? Contrast to. Okay? So, dito. Hanasang, Tanakasang. So, ano ba yung ginagawa nila? Kumakanta, di ba? Si Hanasang, magaling kumanta. Si Tanaka-sang, magaling ba to? Pag ganyan yung ano, hindi Yeah. magaling minasang, okay? So, pag ano lang, pag sa N5 or mga ano natin, Hana-sang wa uta ga Jozu. jouzu. Ah, jouzu na Jozu. adjective ginamit natin kanina, di ba? Gamitin naman natin ng ano, ng i-adjective. Ano yung good at na ano, i-adjective? Uta ga umay. Ano yung umay minasang? Oh Umay. my. Ay, Dalawa sabi. yung umay natin. Ha? Umay na oishi, Oishi. Oishi. at umay na good at. Good at Okay? So, anong gagawin pag i-adjective? skillful. No ni taishite lang. Okay? Right. No ni taishite. Then, Tanaka-san wa Tanaka-san wa uta ga heta desu. Ganun lang minasan. Okay? Uta ga heta desu. Or kaya yung kanina, Hana-san wa uta ga umai kedo, Tanaka-san wa heta desu. Umai desu ga, Tanaka-san wa uta ga heta desu. Okay, mashita ka minasan? Ito yung isang ni taishite natin ha. So dito, kung tandaan minasan yung taishite, dapat hindi pwedeng isang tao lang. Okay, mashita ka minasan? For example, watashi wa biru ga suki desu ga, suki na ano ni taishite, wine wa sukiじゃありません. So, hindi pwedeng ganun minasan, okay? Kailangan magkaiba yung subject natin dito sa rules yan. So, dito, si Haha, mabait. Si Chichi, kibishi, stricto. Baka sabihin yan, Haha wa, Yasashi. Haha wa, Ni taishite. yasashi. Yasashi. No. Pato No natin. taishite. No ni taishite. No ni Te. taishite.はい。Then, Chichi Chichi wa Kibishi. Kibishi. kibishi desu. Wakarimashita ka minasan? Next, dito. So, sa Japan, so parang sabihin minasan, school sa Japan, kailan ba nag-start ang school sa Japan minasan? Eto, April, di ba? Nihon wa gakko Nihon no gakko wa Shigatsu. April, di ba? Shigatsu. So, April nag-start. 4月に Hajime. 始まります。Ba, tama? Hajimaru. Right. Then, Philippine, anong month na ba nag-start sa Miyasang? Ang normal sensei nung wala pa yung corona. June, July. June. June na lang, June. Kasi parang naging ano na, di ba? Parang August something. Ni Hajimarimasu. So, yung ganitong ano minasang, pwedeng gamitin yan minasang ha? Yung ganyan na in contrast to. Okay?
Wakamashita ka, minasan? はい。 Na magkaiba sila. So, pwedeng ganitong senaryo. Unlike dito na talagang yung synonym na magkabaliktad. Yasashi, kibishi, yung magaling, ano. Pwede yung ganito, minasan. Okay? Yung difference nila. Wakamashita ka? So, pag pinagsama natin yan, since verb hajimarimasu, minasan, di ba? 始ま So, るの、 ano yung pag verb plain form hajimaru? So, no. 始まるのに対して、始まるのに対して、 No ni taishite. So, no ni taishite, フィリピンの学校は6月に始まります。So, pwede yung ganyan, minasan, ha? Wakamashita ka? はい、わかりました。 Yung ganun. So, yun yung isang taishite natin, minasan, ha? So, no ni taishite, nano ni taishite. Okay? Or kaya dearu. Minsan baka marinig yung dearu yan, ha? Sa mga listening, baka marinig yan. Dearu no ni taishite. Or kaya hindi ni taishite, minsan pag narinig yung dearu, okay? Dearu, des lang yan. Yung present, yung present positive natin yung dearu, minsan, ha? Des, da lang ang ibig sabihin yan. Okay, master ka? Pag na-encounter yan. So, punta tayo sa pangatlo. Last ng ni taishite minasan. So, pair. So, to express some ratio, proportion, percentage yan ginagamit minasan. So, paano ba gamitin yan? So, usually, number, amount, quantity, counter ni taishite, then number ulit minasan, ha? Idas ka? So, parang maulitin natin ito to. Yan. Ilalagay ulit natin dito minasan. So, magiging ganyan siya. Okay? Yan. Nasa gitna si taishite minasan. Daijoubu desu ka? So, for example, ito. Tama best. Zangyo jikan. Ano yung zangyo jikan, minasan? オーラスのオーバータイム。 Okay. Oras ng overtime. Overtime hours. オーバータイムです。 5 jikan ni taishite. So, ibig sabihin, 5 jikan ni taishite, 1万円。1万円が払われることになった。So, passive minasan. Sabihin, natta, di ba? Binicide. So, binicide na babayaran tayo or they will pay us ng 1万 per 10,000 yen per 5 hours. 5 hours minasan or in every 5 hours. Kaya mas taka minasan. So, ito yung ratio natin. Isang lapad sa 5 Per hour. oras per hour. Per 5, 5 hours, ha? Hindi per hour lang. Kung 1 hour yan, kapag per hour, siyempre, 1 dapat yan. Okay? Depende yung nakasalagay na ano minasan. So, ganyan yung ratio natin. Kung ba 1:5 or 5:1. Okay? Okay, mas taka minasan. Then, ganito din. Tingnan nyo dito. Shoyu cup. Ano yung shoyu minasan? Shoyu. So, lagyan natin yung cup po na yan. Shoyu minasan toyo. Ano yung ipay? はい。puno. 1 cup. Full. 1 cup. Ipay Pag cup yung mga natin. 1 cup. Okay, ibig sabihin, 1 cup ng toyo. Okay? Toyo. So, 1 cup ng toyo. 1 cup ng toyo. Ang iyon natin, ni taishite, mizu o. Okay, mizu o 2 杯irete kudasai. Kasi nga, ang pattern natin dati, di ba, may rules tayo pag ganyan. Kung magligay tayo ng quantifier ng direct object natin after ng particle na minasan. Okay? Except dito sa unahan. Okay, mas ka? So, mizu o. Hindi tayo nag-mizu nihai, di ba? So, mizu o nihai irete kudasai. So, ibig sabihin, kung ito yung toyo minasan, toyo, tapos, ang katumbas niya, 2 tubig naman minasan, water. Okay? Irete kudasai. So, ibig sabihin, kunwari, magluluto ng adobo, paano ba gagawin ko dito? Paano yung gano'ng karami yung toyo, gano'ng karami yung tubig? So, sabi dito, minasan, shoyu ippai ni taishite, mizu o
Nihai irate kudasai. Ibig sabihin, so, maglagay ka ng tubig, 2 basong tubig per cup ng toyo. Siyempre, depende sa gaano karami kasi ng aadobohin mo, di ba? For example, luluto ko ng adobo, 3 kilo. 2 cup ang ilalagay ko ng toyo. Gaano karaming tubig kaya ilalagay ko? 2 cup ang ilalagay ko. So, per cup, 2 tubig. Nagets ba, minasang? Dito. So, pag maggawa kayo ng mga ratio, ganyan. Nihay. So, same lang din. Magluluto ako ng ng ano bang lutuin natin? Kunwari, karne ulit. Ano bang karne ulit? Sige, adobo pa rin. Adobo pero may gulay. Paano yung proportion natin? Gaano karami yung karne, tas yung gulay. So, ilang pirasong gulay, parang ganun. For example, patatas. Magluto ako ng 1 kilong 1 kilong baboy. Ni, ni, O, torinike. Torinico. Torinike. Torinike. Ba, torinike. 1 kilo. So, 1 kilogram. Ni taishite. So, ganyan minsan, per kilo na ibig sabihin na. Ni taishite. Nakagad sa minasang. Per 1 kilogram yan ng manok. Okay? So, ano yung tinatanong kanina? Ilang pirasong patatas? So, kailangan ng ganitong patatas. So, for example, pag 1 kilo, pwede na yung 10 patatas lang. Ang dami naman. 5 patatas lang. Parang ganun minasang. Nakagets ba? Depende, syempre, depende. O toyo. Kung toyo yung pinag-usapan. Sa 1 kilong manok, siguro, pwede na ba yung sangkap ng madami na yun siguro, no? Sangkap ng shoyu. Bahala tayo sa maalat. Shoyu. Patay natin lang. Shoyu. Then, syempre, ilan? Ipay. Ipay, di ba? So, ipay, yan. Ipay. Ipay. Shoyu o ipay. Irete kudasai. Pero pag, for example, lang minasang, pag wala ka namang verb dyan, pwede na yung shoyu, ipay, des. Okay? Or ipay, shoyu, ipay, ga hitsuyo des. Mga minasang. Ides ka? Pero pag naglagay tayo ng verb dyan, so maglalagay ka, irete kudasai. So, lalagay ka ng 1 cup of soy per kilo. Nagad sa minasang. So, ang pinakagamit niyan, mag-ano nga tayo ng ratio proportion. Ides ka? Minasang. Nagagets ba itong natin dito? Yung proportion. Yes, sensei. So, gano'n na, lalo pag sa mga ganyan. Pag magluto kayo, pwede yan. Gamit na gamit yan. So, for example, pwede rin yan sa tao minasang. Sabi ni paano sabihin na magbibigay ako ng bonus. Magbibigay akong bonus 10 lapad per tao. Per person. So, hitori, di ba? Ito. So, kailangan, per person, hindi lang hitong ilalagay nyo. Kailangan, counter minasang. Di ba? Sabi ko kanina, number, Hitori amount, din. quantity, counter, di ba? So, hitori. So, hitori ni taishite. Ibig sabihin, per person yan minasang. Per isang tao, tama? Hitori ni taishite. Bonus. Bonus. O, jumang. Jumangin. Jumangin? Age, mas sabi ni boss. Agad sa minasang dito. Ito yung taste, bonus o jumangin. Andito na yung isang counter natin. Okay? Pera na yung natin. Number natin. Baka mas kami minasang. Hi. Per group, ichi grupo ni taste. Ganyan. Okay.
Wakarimashita ka minasan? So, counter ha. 1 時間に対して per hour naman yun. For example, kailangan natin magbayad ng ng 1,000 yen per hour. Di ba? So, for example, sa gymnasium to. So, この体育館では、1時間に対して、nasaan na yun? 1時間に対して、1000 yenを払います。Wakarimashita minasan? 1000 yenを払います。Mga ganun. Or kaya, pag noun lang naman, gusto mo lang minasan, ボーナスは、1人に対して10万円です。Yung ganun lang minasan, nagets ba? Pag sabihin na 1,000 per hour, 1時間に対して1000円です。Wakarimashita ka minasan? 1,000 per hour. Nagets ba kung gamitin tong taishite natin? So, may isa pa tayong pair na pattern sa next time na yun. Susunod. Wakarimashita ka minasan? はい、sensei. わかりました。 For example, ang allowance ko is per month, sa isang buwan ang allowance ko sa Maitsuki. Ang allowance mo is parang sabi, 3 lapad per month. Ikagetsu. So, 1ヶ月に対してsa isang buwan, sa isang buwan. 1ヶ月に対して3万円, di ba? 3万円です。Okay? Kaya 3万円を使っています。Okay? Mga ganun. So, yun yung taishite natin minasan. So, tandaan nyo yung meaning na tatlo ha. Yung pair natin, express sa ratio proportion. Yung kanina, contrast lang. Contrast na parang ga at kedo lang ang gamit. Then yung kanina, yung towards natin against regarding. So, regarding sa mga problems na ito ganyan, or kaya feelings, attitude mo towards isang tao, mga ganun, minasan. Or actions toward mo sa isang tao, ganun, minasan. Okay? So, yun yung nitaishite natin. So, especially yung pangalawa, minasan nga, iba yung conjugation natin. Okay? No nitaishite. Okay? Nan no nitaishite. Wakarimashita ka minasan? So, sa pangalawang pattern lang, sa pangalawang gamit lang din, pwedeng mag-verb, pwedeng na adjective at i-adjective. Okay? Pero yung pair natin at yung towards natin regarding, noun lang ang pwede dun. Wakarimashita ka minasan? はい、わかりました。 So, yun, reviewin nyo na lang, gumawa kayo ng summary nyo, taishite. For example, taishite. Siyempre, maglagay na kayo ng A. Towards, against, regarding. Example nyo, B. Yung kanina, yung B natin na, yung B natin? Yung contrast natin, C, yung pero, gumawa din yung tatlong example din isa dominasan. Kaya pag nag-review kayo, ito yung taishite pala. Okay? Pag nabasa yung example nyo, ganito yung namin dati. Wakarimashita ka minasan?